No effort will be spared to bring justice to the victims and hold the perpetrators accountable to the full limit of the law. Noong December 4, 2009, pagkatapos ng massacre sa Maguindanao, inilagay ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang lalawigan ng Maguindanao sa ilalim ng batas militar sa pamamagitan ng Proclamation No. 1959. Ito ay inanunsyo sa isang press conference na hinarapan ng Executive Secretary Eduardo Ermita kasama ang mga hepe ng AFP at PNP. President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and by law, there is hereby declared a state of martial law in the province of Maguindanao. The privilege of the writ of habeas corpus shall likewise be suspended in the aforesaid area for the duration of the state of martial law. Ang anunsyo ay ginawa ilang araw matapos ipadala ang daan-daang tropa ng gobyerno sa lalawigan na sa kalaunan ay sumalakay sa mga armories ng pangkapangyarihang Ampatuan clan. Ang pamilya Ampatuan ay nadawit sa massacre kung saan nakita ang pagpatay sa 58 na katao, kabilang ang mga babaeng miyembro ng karibal na Mangudadato clan, mga abogado ng karapatang pantao at 31 na manggagawa sa media. Ito ay itinuturing na pinakamasamang insidente ng pampulitikang karahasan sa kasaysayan ng bansa. Ito rin ay kinundina sa buong mundo bilang ang pinakamalalang pagkawala ng buhay ng mga profesional sa media sa isang araw sa kasaysayan ng pamamahayag. It was the scene of one of the worst ever election-linked massacres in the Philippines. Relatives and supporters Naganap were ang on their way massacre to sa Maguindanao noong umaga ng November 23, 2009 sa bayan ng Ampatuan sa lalawigan ng Maguindanao sa isla ng Mindanao. Ilan sa mga biktima ay patungo sana sa paghahain ng Certificate of Candidacy para kay Esmael Mangudadato, vice-alkalde ng bayan ng Buluan, ay kinidnap at napatay. Hinahamon ni Mangudadato ang alkalde ng bayan ng Datu Unsay, Andal Ampatuan Jr., anak ng incumbent Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Inalis ni Macapagal Arroyo ang estado ng batas militar sa Maguindanao noong December 12 ng parehong taon. Marami pang mga kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Oo. Yun nga pala patuloy yung pa rin. Patuloy pa rin yung dun sa mga journalist na nailibing yung mga namatay na mga journalist, patuloy pa rin yung paghingi ng hustisya ng mga kaanap. Dahil hanggang ngayon ilang taon na ba? 15 years. Yeah, because that was nakalipas. 2009. Oo, 15 years at wala pa ring nangyayari. And we hope na we still protect yung press freedom, yung mga press natin at hindi na mauwi pa sa ganitong karahasan pa yung mga ating mga journalist Oo, kasi nga parang nakakalungkot nito nung 2009 na ibinabalita talaga yung napakaraming tumutok. Napakaraming nag-abang ng magiging hatol ng hustisya para sa mga namatay nga mga ka-MB dito sa murder na ito. Pero yun na nga, pinagpapatuloy pa rin natin. And hopefully, we're praying na hindi na ito maulit pa. Oo. Nako.